Kambota, Lord, we thank you for this time ngayon mong gihatag sa amo. We allow you, Holy Spirit, Lord, to minister to us through your words. As we open our hearts and minds, Lord, we pray that the more ka mag-empower, mag-inspire, mag-instruct sa amo, Lord, para mahimo ming effective, all the more effective and fruitful as we serve you, Lord. In Jesus' name, amen. Pakpakan nato si Lord once again. So tonight, atong basahon sa James chapter 2, verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. 1 Thessalonians 1, verse 3, nagingon diri, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, patience of hope, in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. So, ato makita sa duha ka bersikulo nga atong gibasa, nga ang importance of work. Nagingon diri, remembering without ceasing your work of faith. Also, ang atong topic karon is the work of faith. We have to understand that faith is work. Ang pagtuo, trabaho. Mao na kinahanglan masabtan nato unsa ang trabaho sa pagtuo, kay ang pagtuo trabaho. Ingay makatapad ang pagtuo trabaho. Nagingon ang pulong sa Ginoo, James chapter 2 verse 26. Faith without works is also dead. So faith is not cheap talk, but faith is hard work. So ang pagtuo ay dili siya tinuuhan lang. Dili lang siya belief, but faith is hard work. Trabaho siya. There is no victory for the lazy. Ang mga dili mo trabaho, walay kadaugan. It takes the work of faith to see the faith at work. What you don't work at can never work out. It always the move of man that provokes the move of God. So, ang bihok sa tao, mao po na makapa-trigger sa lihok sa Dios. So, ang milagro, sa ako nang gingon sa inyo, miracles are not accident, but they are deliberate acts of God in response to the faith of man. So, ang milagro, signs, wonders, and miracles, dili siya tsamba. Uy, grabe, nagmilagro dito ba? Uy, di dahi ta makasinating milagro. Kung kantigo ta, maglakaw sa pagtuo, or kantigo ta, mutrabaho sa atong pagtuo. Because miracles are deliberate. Intentional nga respond ni Lord sa atong pagtuo. Kung naatay pagtuo, mulihok si Lord sa atong kinabuhi. Are you there? In Luke chapter 1, verse 45, nagingon diha sa King James nga version, nagingon diha, blessed is she that believed, for there shall be a performance of things which were told her from the Lord. So, si Lord, ningon siya, He will perform kung nakay pagtuo. So, na required nga work. Kinahanglan na actions. Mo nang atong i-discover karon para nga atong lives puno siya sa mga milagro. Ang kinabuhi nga walay milagro, walay lami. So, dapat kantigo ta mo invoke, kantigo ta mo activate sa milagro sa Dios nga panghitabo sa atong mga kinabuhi. So, nag-require siya faith. So, ang faith, action siya. So, these are actions required for the manifestations of faith. These are the efforts needed for the effects of faith. Mao ni ang mga responsibilities that are required for the possibilities of faith to take place. These are the demands of faith so that the dividends of faith will be achieved. These are the inputs of faith for the impact of faith to be realized. Mo ni ang mga inputs nga gi-require sa pagtuo para ang impact sa pagtuo is realized. So what are the outcomes of the working of our faith? So very, very important ni siya. Mo ni ang kinahanglan nato masabtan o i-apply sa atong lives para nga ang atong lives nindot. Pag malipayon ta, significant nga life, kung naay element of faith. The Bible said, 1 Corinthians chapter 13, these three remains. Kining tulo, magpabilin, faith, hope, and
Love. And the greatest of this is love. Nevertheless, faith itself is among the greatest. No? Mo ni ang usa sa mga greatest nga power or virtue. Mo na kinahanglan makantigo ta maglakaw sa pagtuo. Ingna imong katabad, trabahoa ang imong pagtuo. So kung unsa nga pagtuo ang imong gitrabaho, mao pud na ang trabahoon ni Lord. Amen. So, naay mga pagtuo nato sa atong financial life, pagtuo sa atong success sa ministry, pagtuo sa tanan nga buhato nato. Kung ato nang trabahoon, kaya ang pagtuo trabaho man, mao po na'y trabahoon ni Lord. Blessed is she who believes, for there shall be a performance of things which were told her by the Lord. Ulahan tong mga nagtuo, kay mao na ang i-perform ni Lord. So, ang trabaho nato sa atong pagtuo, mao na'y trabahoon ni Lord. So, naitulo ka butang nga resulta kung atong trabahoon ang atong pagtuo. Number 1, the working of our faith releases the power of God. Kung atong trabahoon ang atong pagtuo, mao na ang pamaagi nga atong masinati ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Sa Mark chapter 5, this is a story about a woman nga gidugo siya for 12 years. So, na siya gibati, nasakit siya. Sige siya gadugo, sige siya ato sa tanan, halos tanan doctors. Iyan ang giadtuan. O grabe na yung gasto sa medication, pero wala gihapon na ayo. But one day, nakadungog siya about kang Jesus, nga nangayo siya og mga masakiton. Then, na-develop ang iyang faith sa iyang nadunggan. Og niingon siya, samtang milabay si Jesus sa iyang lugar, niingon siya nga, if only I may touch His clothes, I shall be made well. Kaya na-develop pa ng iyang pagtuo, nag-declare siya nga, kung ako lang mahawiran ang iyang sanina, maayo gyud ko. In verse 29, immediately the fountain of her blood was dried up. So ang dugo, grabe fountain. No? So kayong agas, so can you imagine, niwang na kayo na siya. Luspad na. Pero tungkol sa iyang pagtuo, kasi natin niya ang kayuhan, na sinatin niya ang gahom sa Ginoo. And she felt in her body that she was healed of the sickness or affliction. Ang respond ni Jesus, pag-touch sa babae sa iyang sanina, naging diri, Jesus immediately knowing in himself that power had gone out of him. Nabati ni Lord nga nay nag-withdraw og power sa iya. Because na person nga nagtrabaho sa iyang pagtuo. Jesus turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" Kinsa may naghahawid sa akong sanina? Multitude thronging, and you say, "Who touched me?" Ningon ang iyang mga disciples nga daghan kay nagpalibot sa ato, Lord. Niya mga mutana ka kinsay nihikap sa imong sanina. Sabot nila daghan ang nakahikap sa sanina ni Jesus, but Jesus said, "There's power has been withdrawn from me." Nabati ni Jesus nga naka-withdraw sa gahom. So when we are engaged with our faith, number one nga output or number one nga effects is that the power of God will be released over our lives. So sa man ang ingon sa pulong sa Ginoo, ang pagtuo in Romans 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing the word of God. So ang babae, nakadungog siya, mahitungod kang Jesus nga nangayog mga masakiton, na-develop ang iyang pagtuo, and then, wala lang siya nakadungog, iyang gitrabaho iyang pagtuo. Iyang gideclare nga, next in line sa kong ayuhon. And immediately, pag-touch niya sa clothes, immediately, ang gahom sa Dios na-release ang life, and he was healed right away. So, ang gahom sa Ginoo, work kung imong trabahoon, ang imong pagtuo. Are you there? So ang faith asa gikan? Gikan sa pagdungog ug sa pagdungog nimo sa pulong. Kung walay pulong nga imong nadungog, walay pagtuo nga matao. Dili ka makabaton og faith kung wala kay nadungog nga word. Kung ang imong nadunggan, tradisyon na sa imong lolo,
tradisyon na sa imong ginikanan, dili na siya based sa word, dili na siya pagtuo. Tradisyon na, religious tradition na siya. You have to receive or hear the word of God for your faith to come alive. Amen? And when your faith comes alive, imong gitrabaho ang imong pagtuo, ang gahom sa Dios mo epekto. So, mo nang first nga outcomes of faith, first nga results of faith, ang gahom sa Dios ma-release sa atong kinabuhi. So, the same with the word of God no, is saying in Luke 6 verse 38, give and it shall be given. No? Kung muhatag ka, tagaan po ka. Kung mutuo ka na, imo nang trabahoon, kana nga prinsipyo, masinati po na nato kay ang gahom sa Ginoo magsugod kung atong trabahoon ang atong pagtuo sa pulong sa Dios. Amen? Another verse no sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first and also for the Greek. No, ang gospel dili na ko ikaulaw mo na ni Pablo kay ang gospel, ang ebanghelyo, ang word ni Lord, it is the power of God to salvation. So ang gahom sa Ginoo mo na iyang pulong para maluwas. Kung walay pulong, way kaluwasan. So ang kaluwasan, wala na siya naghisgot sa atong spiritual nga salvation nga kung mamatay ta madto ta sa langit ita maimperno. But ang kaluwasan, it covers everything. Shalom. No, sa tanan nga aspect sa atong life, emotionally, financially, physically, masave ta. Sabdan man nato? But there's a requirement to salvation for everyone who believes. So kinahanglan nga motuo. Ang atong pagtuo mo nay makapaluwas nato. Mo nay makatrigger sa gahom sa Dios nga ma-activate ang kaluwasan sa atong kinabuhi. Ikaduha, nga resulta sa pagtuo, it will attract the working with God. So kung naglakaw ka sa pagtuo, imong gitrabaho ang pagtuo, nahimo nimong partner si Lord. Hallelujah. Amen? Dili na ka worker, partner mo ni Lord. Tanan nga trabaho ni Lord, apil ka sa trabaho ni Lord. Dili na nimo trabaho ang imong gitrabaho, kung imong gitrabaho ang imong pagtuo. Si Lord nagtrabaho, pinaagi sa imong trabaho sa pagtuo, sa iyang pulong. Kung imong gitrabaho, ang imong gituhan based sa word of God, you are working out your faith. Now, once you are working your faith, you are in partnership with God already. Sa maingon ni Lord, there is a Matthew 19 verse 26. With men, it is impossible. Sa tao, imposible na inyong request nga gusto mo maayo. But with God, all things are possible. Uban sa Dios, tanan butang posible. With God, all things are possible. So with God, so uban sa Ginoo. So in other words, na siya kauban. Kinsa may kauban? Ikaw. Kung nagtrabaho ka sa imong pagtuo. Mark chapter 9:23, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. So, parallel ni siya ng verses ng Matthew 19:29, 26, and Mark 9:23. Nga tanan nga mutuo sa Dios, sa iyang pulong, tanang butang posible kaniya nga nagatuo. So, mao na ang reason nga nung kung maglakaw ta sa pagtuo atong trabaho na itong pagtuo, we are already working with God. Ang atong trabaho, nagigtrabaho ta uban sa Ginoo. O ang trabaho na to, trabaho sa Ginoo. Hallelujah. So, walay limit. Muna nga, tanan butang, pwede na ito mahimo kay naglakaw man ta sa atong pagtuo, nagtrabaho ta sa atong pagtuo. Nasabtan man na to? With God, all things are possible. Hallelujah. Tanan nga, mga butang nga gusto nimo himuon, kung nakakay pagtuo niya na, kung imong gibuild, ang imong pagtuo na mag-release na gahom sa Ginoo. Ikaduha, you are inviting God to work with you. Because you're not of your own, you are believing God. So when you believe God, God will perform. So atong gituhan nga makapalit tag yuta. 1 hectare nga duhol diri. So for 1 year, nagsige tag ampo,
Sige tagpangita, gitrabaho na to sa pagampo. Gitrabaho na to sa pagpangita, gitrabaho na to pag-negotiate. Now, imilagruhan ta sa Ginoo nga ang 30 million nahimo na lang og 17 million. So mo na ang resulta kung naglakaw ta atong gitrabaho ang atong pagtuo. Ang pagtuo trabaho. Are you there? So mag-release na gahom ikaduha. You're not of your own anymore when you're working your faith. You are working with God. You are partner with God. Walay makapildi nimo. Walay imposible nga mga butang kung nagtrabaho ka sa imong pagtuo. Number 3, outcome of faith is the working of faith guarantees victorious life. So ang faith mo na ang pamaagi nga magmadaugon ta. Mao na nga kinahanglan maglakaw ta sa pagtuo. Kantigo ka unsaon paglakaw sa pagtuo, mo grow ka sa pagtuo, hinay mo katapad grow sa pagtuo. Nagingon ang pulong sa Ginoo nga si Jesus, Luke chapter 2, ni-grow siya sa wisdom, ni-grow po siya sa pagtuo. So naay mga tao nga baby pa sa pagtuo. No, just like sa atong physical body, because we are composed of 3 major parts, spirit, soul, and body. No, mo-grow ta ng 3 dimensions. Sa atong spirit, mo-grow ta, mo na atong faith and wisdom, faith and wisdom. And soul, atong emotions, atong mind, wisdom at the same time. Then atong body, mo-grow ta. So ang atong body, mo-grow na naturally. Dili ka kita og bata nga dili matigulang, mo-grow gina siya. Pero sa faith, wala nagpasabot nga susama sa physical body nato, normal siya nga mo-grow. Dapat intentional ka nga imong gipag-grow ang imong pagtuo. Pinagi sa pulong sa Ginoo, manangingon sa pulong sa Ginoo, man shall not live by bread alone, but by every word. You have a responsibility to develop your faith. When you develop your faith, faith will develop your life. Sa mayon sa pulong sa Ginoo, according to your faith, it shall be done unto you. Hallelujah. Kung basahon nimo ng Hebrews 11, na yun diha nga, pinaagi sa pagtuo, they conquer kingdoms. Pinaagi sa pagtuo, nakailog, nakapildi sila mga gingharian. So ang imong pagtuo mo na ang imong kadaugan. So ang tao nga dili magpatubo sa ilang pagtuo, kaya ang pagtuo naman siya levels. Primero, kanang no faith, zero faith gyud. Ikaduha, little faith. Nay gamay pa nga baby nga faith. Nay mature na nga faith, nay great faith. Nay intoxicating faith. So na mga tao nga dili makagrow sa ilang spiritual lives, kaya wala man nila gitagag pagtagad ang pagtubo sa ilang pagtuo. Kung gusto ka nga mo-explode ang imong life, imong ministry, imong finances, it requires faith because faith is the requirement. Now, the Bible said in Hebrews 11, by faith, they've conquered kingdoms. Para nga magmadaugo ng imong kinabuhi, kinahanglan ka nga likon sa pagtuo. Walay mahimong madaugon kung weak ang iyang faith. That's why it requires discipline sa pag-input. No? Ang tao, dili naman mo siya i-motivate. Mukaon man siya for the physical body, but dili daghan tao motivated, maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagkaon sa imong spirito, Word of God. When your spirit is well fed with the Word of God and you are responding and acting the words that you have learned and read, then your faith grows. And that's what makes your life victorious. Amen. Muna nga kung ang tao, dili siya ka mo-grow sa faith, magbalik-balik na siya. Balik-balik, magtuyok-tuyok lang iyang life. Amen. Ito basahon sa 1 John 5:4, sa NLT nga version, every child of God defeats this evil world and we achieve this victory by faith or through faith. Tanan nga anak sa Dios, mapildi niya ang evil dautan nga kalibutan. Ug ma-achieve na nimo nga victory by or through your faith. Hallelujah. Amen. So, kung maka-learn ka kung saan pag-walk by faith, mapildi nimo ang kalisod. Mapildi nimo tanan nga mga challenges in life. Maka-achieve ka great things. Makapalit kag yuta by faith. Makapalit kag sakyanan by faith.
mo successful ka by faith. Mag 6 digits ka by faith. Mag 7 digits ka by faith. Mag 8 digits ka monthly by faith. Makakomplete kag 12 by faith. Makakita kag asawa by faith. Makakita kag bana by faith. Maayo ka by faith. It's all by faith. That's why we have to learn how to work our faith. Because when you learn how to work your faith, mo ni ang flavor sa kinabuhi. Dili siya pagpaningkamot lang, paninguha, para makatrabaho, manindot ang trabaho, manindot ang sweldo, mo abroad. Kung wala diha ang faith, walay supernatural nga mahitabo sa imong life. You need to add the ingredient of faith para nga ang imong life mahimong flavor full. Hallelujah. So the third outcome of working our faith is victory. Victory, no? Muna nga daghan kayo mga challenges sa life. Kung wala kay faith, ma-shake ka. Kung wala kay faith, magduha-duha, ma-shake ang imong kinabuhi. No? Pero muna nga mag-learn ka nga mo founded ka sa imong life. Amen? Kay naamay ang kinabuhi, dili man siya bed of roses. Si Jesus ningon, in this life you will have many troubles. But take heart, I have overcome this world. Nevertheless, kinahanglan gyapon kag pagtuo para nga magmadaugon ka. Amen. Dili pwede likon ko, kusgan ko. Kaya na ko ni. Kaya nimo kung na kay faith. Kung wala kay faith, ang imong victory, natural na nga victory. Walay victory nga gikan sa Ginoo. Supernatural nga victory. So specific efforts, kaya atong gisgutan nga, ang work of faith, these are efforts. No, these are inputs. It is required, as required by faith, for faith to come alive and manifest in our lives. So, what are these specific efforts? Trabaho man, mga action, mga efforts man atong isgutan. Ang trabaho sa pagtuo, effort. So, number 1 nga effort, para nga magpamatuod nga nagtrabaho ka sa imong pagtuo. Number 1, the work to acquire a word from the Lord. So, ang trabaho sa pagtuo, kanang pagpangitan imong pulong. So, muna na atong gipang tudlo diri sa church for many years, muna kita tag mga supernatural. Muna mapadalanginan ng uban mga tao, mga bisita diri, kay makita nila nga, grabe ang mga panghitabo nga supernatural. So, ang trabaho sa pagtuo, muna ang trabaho, mangita kag word. Concerning sa any area sa imong life, dapat na kay word. Kaya ang pulong sa Ginoo in John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14 sa chapter 1, the same chapter, nagingon diha, the Word was made flesh. So, mo nang unang nga trabaho, imong trabahoon nga mangita kag pulong. Amen. Ang Bible, dili na siya history book. Ang Bible, dili na siya susama sa mga normal nga libro. The whole scripture, the whole Bible is written by the inspiration of the Holy Spirit. Gisulat na silang tao, pero ang author ang Holy Spirit. Muna, ang ingon si Lord nga, my words are spirit and they are life. So, buhi ang pulong sa Diyos. Nangamatay na dong mga nagsulat, pero ang pulong wala pa namatay, dili mamatay. Kay living man siya. Ningon si Jesus, the letter killeth, but the spirit gives life. My words are spirit, and they are life. So, ang Bible, dili na siya ma-obsolete. Diba? Ang mga libro, kung mag-eskwela ka, 1941, kung ang curriculum nga inyong gibasa 1941 pa, no? Transistor radio pa inyong eskwelahan dito nga time, no? Kung eskwela ka og kuan, wala pa may computer nga school during the time. So kung nag-eskwela ka, ang imong eskwelahan kung bahin sa electronics, mga kuan pa. Telegram nga daan, dili karon nga telegram.
magkuan ka, mag-send ka message sa imong mama, naka sa Manila, send me money. No? Wala ko yung allowance dire, wala ko yung kaon. Sumato ka sa para dali. Ito ka sa RCPI or PTNT sa una. Wala naman ka-relate ana, no? Mag-telegram ka para makareceive ang mama. I-convert mo na og letter para i-send sa iya. Dugay maabot or paspas na siya. Sa una nga panahon mo na pinakapaspas. Kay mahal man ang long distance din. Mag-long distance ka, wala man po'y telepono yung tawagan. So, di gapon matawagan. So, kung nag-eskwela ka na, nga time, obsolete na, di naman siya kinahanglan. But the Bible, dili ma-obsolete kay ang Bible buhi. Ang word sa Bible, dili siya madaan. Una nga, labi na og naay rhema, na quicken nga word. So, ang pinakauna nga trabaho sa work of faith is mangita ka, you acquire word from the Lord. Na kay word ni Lord, mahitungod sa imong himuon. Amen? Muna akong ginatudlo sa mga leaders, ginatudlo na ako sa akong mga anak, nga 1 Peter 2:9 concerning your life, para dili mo ma-stress, dili mo ma-pressure sa inyong destiny, kay usama na sa pressure sa batanon, or even dili na batanon, kung nabalaka sila sa ilang future. Pero 1 Peter 2:9 says, you are a royal priest. Hari ka nga pari. Are you there? Hari means, kuan ka, pangulo ka. Dili ka trabahante, kung dili tag-iya kag kompanya. Dili ka sulugoon, ikaw magsugo-sugo. You are the head and never at the tail. You are at the top and never at the bottom. So mo na revelation concerning you. Dagay revelation, bahin sa imo. Para dili ka magduha-duha, para nga ang imong life na stability, kinanglan i-build mo imong faith. Dili imong kaugalingon plano. Imong i-build imong faith concerning your life, concerning anything about your life. Are you there? Now, kung nakay revelation nga, ruler ka, business owner ka, dili lang ka trabahante, mahimo na ng revelation nimo, mahimo na ng faith nimo, mahimo na ng conviction nimo. Are you there? Maski unsa pa ang imong kurso, dili kurso ang makapadetermine sa imong destiny. Ang imong pagtuo. Sabdan na ninyo? Dagan may nag-eskwela, huwag magyapon sila kapalo, na doktor na. Huwag magyapon sila na established sa life. Kaya nga naman, huwag man sila faith. Sabdan man na to. So, muna importante kaya na faith. I believe nga gitawag ta ni Lord nga mahimong modelo. Mahimutang display center sa kaalam ni Lord nga mag-build tag mga businesses. And that's what we're doing, nag-build tag mga home offices. I-build na to atong farms. Natay mga high-tech nga farms nga mag-command nag-attention sa tibuok kalibutan. No, mag-command na Isaiah 60 verse 1 to 3, kings will come to the brightness of your rising. Verse 3, Gentiles will come to your light and kings to the brightness of your rising. Sa atong mga projects, matinga sila natin mga one-of-a-kind projects. And we're working it out. Ato nang gitrabaho sa atong pagtuo, gitrabaho nato na karon sa atong physically, but number one, gitrabaho ko na o gitrabaho na nato sa atong pagtuo, sa atong pagampo. And then one of these days, makita na ninyo amo din ipasabot lipas. No, nga mag-enjoy mga tao. Kaya natay mga projects nga nindot kayo 1 hectare mamhimo kang multi-millionaire. Kaya natay mga projects. Are you there? So, natay word daghan kay tag word living wonder farm. Mabitaw na gitawag natong living wonder farm kay living wonder na, Goshen na. May mga wonders, may mga living wonders. Hallelujah. Are you there? Natay word nga daghan na kay nga word ana. So, ang imong trabaho mangita kag pulong sa Ginoo mo na imong trabahoon. Para nga ang word mahimo ng picture. Para the more nimo na makita ang imong kaugalingon nga kanang picture ikaw na. Kanang scripture imo ng life, imo ng future. That's faith. The Bible said, those who labor in the word. No mo na ang paglabor sa Ginoo. Mo nang number one nga trabaho, nagtrabaho ka sa pagtuo. Unay manguntahan sa imo, say trabaho nimo Brad karon.
Nagtrabaho ko sa akong pagtuo. Ano siya? Nagtrabaho ko sa akong pagtuo. Ay kumpiyansa sa ako kaya nagtrabaho ko sa akong pagtuo. Dagay mga tao nagtrabaho sa ilang kabalaka. Nagtrabaho sa ilang pagduha-duha. Nagtrabaho sa ilang kaguol. Saon ko ni pagbayad o saon ni paginansya. Ang ilang kabalaka, kaguol, kahadlok ang ilang gitrabaho. But instead, you work out your faith. How are you going to work out your faith? Look for a word for your situation. Ask God for a word. Pag naay word nimo from the Lord is starting to work out sa imong life. Pag wala pa kay word si Lord, wala pa nag-start sa imong life. Kunta na imong katapat sa may word ni Lord sa imong karon. Sa may word ni Lord sa imong life, sa imong ministry. The least of you is 1,000. The smallest, a mighty nation. The Lord will multiply me, Deuteronomy 1:11. No? Si Lord mag-multiply sa ato 1,000 times than we are today. So God is a God of thousands. So dili siya ginagmay by thousands. So sa itong number 1, laboring the word. Acquire a word from the Lord. Pangitag pulong sa Ginoo para na kay kaugmaon. Muna ang imong number 1 nga trabaho when it comes to working your faith. Number 2, work to live without fear, doubt, unbelief, anxiety, or any negative emotion. Ang trabaho sa pagtuo, onay trabaho nga nagkinabuhi ka nga, you refuse to be fearful. Naay kahadlok, pero imong gipili nga di ka mahadlok. Mao na ang pagtuo. Dagay mga tao, mahinadlukon man sila kay ila mag-entertain ang kahadlok nga nagpresentar sa ilang kaugalingon. So the spirit of faith is the opposite of the spirit of fear. When there is fear, faith is not activated. So ang kinabuhi, ang pagtrabaho sa pagtuo mo na ang pagkinabuhi nga imong gipili nga dili na ka mahadlok. Dili na ka magduha-duha. Dili na ka mabalaka. O dili na ka mahimong negative sa imong pagbati. Napa mo ba diha? So mo ni ang kasagaran nga level sa mga Kristohanon. Ang yawa dili mahadlok og emotional Christian. Ang yawa mahadlok siya sa tao nga naglakaw sa pagtuo. Pero kung magulanon, mahadlokon, emotional, that's my boy. Ang yawa mo yung siya, that's my boy. No, mo ni akong bata-bata, no? Mo ni ang akong pinanggang anak, no? Kay madlukon. Sige, ay ka problema. Kay madlukon ka, akin ka, no? So yung na yung katapad, wala na dire. Kay mga men and women of faith, ang mga new gen. Third, nga work of faith or efforts of faith, of the work of faith, is the work of continuous, positive, authoritative declaration. So, mailan ni mga tao, nagtrabaho sa ng pagtuo kay positive. Sugod karon, pili nga positive ka sa imong declaration. So, decide to work out your faith. Be positive. Amen. Continuous, authoritative, and positive. Continuous, positive, and authoritative declaration. Command ka. Amen. Imong refrigerator, kung walay sulod, imong ikuman. Puno ka. Dili lang ka puno og tubig, puno kag sudan. Hallelujah. Wala sige declare ni Pastor Atini, susugod na minyo may tubig ray sulod sa among refrigerator, grabe puno tubig. No? Karon grabing declaration niya. Karon moagas na. Ang mga isda mamintana na sa kawan, di na mapaslak kay gawas na ang ulo sa manok o ulo sa isda, no? Amen. Why? Because of the work of faith. Continuous, positive, authoritative declaration. Faith is not faith if you don't declare it. I believe, therefore I speak. We also believe, therefore we spoke. No? The Bible said nga in Job 22 verse 27 man siguro or 29. You shall decree a thing and it shall be established upon you, and your light will shine your ways. No? You shall decree a thing. A thing is a word. Imong i-declare ang word. Now, once nga imong i-declare ang word, filled with faith, it will start to manifest in the
spiritual realm. Si Lord, nagingon siya, no, sa Numbers 14 verse 28, I will do to you the very thing I heard you speak. Akong himuon ang mga pulong nga akong madunggan nga imong gistorya. Kuyaw kay na. Nganong wala nakasulod ang first generation, zero ang nakasulod. Except kang Joshua o kang Caleb. Even si Moses, wala nakasulod sa promised land. Unsa may inungdan? Sa ilang baba. Kung unsa imong inistoryahan, mo na imong sweldo. Kung unsa imong mga declaration, mo na imong sweldo. Mo na careful ka sa imong words. Life and death are in the power of your tongue. Kinabuhi o kamatayon, nagadepende na sa gahom sa imong baba. Ang imong baba na siya gahom. So sama sa barko, nagingon ng Bible sa James nga, ang timon or pala sa barko, gamay ra kayo na kusana sa mga pinakagamay nga part sa ship. Pero mo na nag-control sa dako kayo nga ship or mas unsa nga ship. Pag imo nang iliko sa wala, muliko gina sa wala. Kung imo nang iliko sa tuo, muliko ginang tibuok barko sa tuo. Kaya nga naman mo na ang timon, no, sa ship. The same with life. Kung unsa atong declaration. Mo na nga karon, mga leaders, refuse to speak negative. Refuse to speak mga words nga not in line with the word of God. No? Ayaw pag-istorya og kapoy, lisod, pangit. No? Kay walay pangit. Hinayong katapad, walay pangit. Hino siya nga, mayong gabi gwapo, no? Mayong gabi gwapa, no? Una nga, expression nato dire, beautiful. How are you beautiful? No? Lami kayong feeling kay beautiful, no? Una nga, naistoryahan nga uban nga, wala na sinati sa atong kultura. Lami kay lang feeling, uy, beautiful, no? Grabe, atong mga kanay, beautiful. Basag nasa SM, kay Sano, beautiful, tagpila niya, ganahan kayong kaso, libre na ni, no? Kaya, beautiful may yung tawag sa ako, no? Amen ba? Number 4 nga, work of faith, the work of practical action. Practical nga action. Ang faith is practical action concerning the words that you have heard from the Lord. No? Si Abraham, gingnan siya nga, lakaw sa lugar nga akong ipakita nimo maski wala pa siya kakita. And Abraham, ingon si Abraham sa verse 5, and they departed, no, to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. And Abraham obeyed the word of the Lord. No, naminaw siya og iyang gituman ang pulong. So ang faith or the efforts of faith is number 4, the work of practical action. Ang faith dili lang siya declaration but action. No, sa Genesis 13, 14 and 15. The Lord said to Abraham after Lot had separated from him, lift up your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. For all the lands that you see, I will give to you and to your descendants forever. I will make your descendants as dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. So dere, gingnan siya ni Lord. Tanawa from the north to the south, from the east to the west. Tanan nga imong makita, imo na na. Yung makatapad. Tanan nga yuta nga imong makita, imo na. O para sa imong kaliwat, forever. Verse 17. Ningon diri, arise, walk in the land, through its length and through its width, for I will give it to you. So ayaw lang tanawa, ayaw lang i-declare. So faith, ang action sa faith, dili lang pagpangitag word, nga nakakita kag word, wala lang nimo siya gituhan, wala lang nimo siya gi-declare, imong trabahoon practically. No? Sa pagpalit nato ani nga yuta, wala pa tay kwarta nga igo ipalit kani nga yuta na early 2000. Pero ako nang gilakaw, gilibot na akong tibuok butuan. Abot namin sa bukid sa Ngayapay, sige pangita. Abot namin dito sa boundary na sa kuan. Magallanes. No? Gitrabaho until nakita nato kay gitrabaho man nato.
So, bangon og lakaw, ingna mo katapad, bangon og lakaw. Trabahoa ang imong pagtuo kung sa imong gituuhan. Are you there? So, trabahoa ang imong mga goals, trabahoa imong 12, trabahoa imong millions. Kay faith is the work of practical action. Number 5, the work of keeping faith alive. So, ang pasabutan ang pagtuo, trabaho sa pagtuo is dili ka mo surrender. Hindi mo katapad, dili mo surrender. Do not be weary in doing good, for at the proper time, you will reap a harvest. May na yun sa Galatians 6:9. Kung nagtanom ka, kanay mong pagtuo, tanom mo na, seed mo na. Seed of faith. So, ang work of faith, wala ka ni undang. Kay, ang niundang, dili mo daog. Ang didaog, dili mo undang. So, kung ang imong harvest karon dili maayo, kung ang imong gitanom maayo, so dili pa na mo imong harvest. So be patient because faith and patience are twins. Kaluhan ng faith of patience. Walay tao nga puno sa pagtuo nga walay pasensya. So be patient because patience is an action of faith. So ayaw surrender because in due time you will reap a harvest. Hallelujah, no? 2012 nagtanom ko 1 million no sa usa ka pastor nga dili nato network. Ang akong seed assignment nga sa atong mga primary diri, atong mga leaders, mag-millions a month sila. No? And then another nga seed assignment nako is that wala na yung mga network sa ako. Muna karon mas kikinsa mag-invite sa ato. No? Na gani mga pastors nga dili nato network, grabe nag-preach ko sa ila, gihatagan ko 1 million. No? Pinag-rip ko sa akong gitanom. Pag dili ka mundang, o karon, nalipay mi ni Pastor Atini kay daghan na yung mga leaders karon, at least 5 na ang nag-breakthrough financially. Itubag na si Lord, o sugod nagtubag si Lord. Nga na tayo mga leaders nga nag-monthly og 1 million kapin. Pagpakan na to si Lord. Ingay mo katapad, ikaw ang sunod. Pag dili ka muundang. So, ang work of faith is keeping faith alive. Hallelujah. So ang mga tao nga nagtrabaho sa bagto, dili na sa mundang. Trabaho sila. Wala na i-delete sa imo ang vocabulary or sa imong vocabulary ang retreat. Mundang, o give up. O wala. Naman to si Kuan, nawala na kay nahadlok na ulaw. No. So ang tao nga nagtrabaho sa bagto, dili maulaw. Dili mahadlok maski unsa na ang nitabo sa ilang kinabuhi, dili mo undang. Inay mo katapad, ayaw surrender. Ayaw undang. Amen? Number last is the work of praising God before results arrive. Romans 4:20, he did not waver at the promise of God through unbelief. Wala siya ni waver. Wala siya nagpaling-paling. But Abraham was strengthened in faith, giving glory to God. So, giunsa niya pag-strengthen sa iyang faith by praising God, giving glory to God. Nagpasalamat. Instead nga magbagulbol, magreklamo, give praise to our living God. Praise is the highest form of faith. Praise is the work of faith. No, magpasalamat ka. Thank you, Lord. Kung magpasalamat ka, you are invoking the hand of God to work over your life. Hallelujah. So, sa itong mga trabaho, specific efforts of faith, of the work of faith, the work to acquire a word from the Lord, the work to live without fear, doubt, unbelief, and anxiety, or any negative nga emotion. Number 3, the work of continuous positive authoritative declarations. The work of practical actions. The work of keeping faith alive. The work of praising God before the results will arrive. Hallelujah. Pasalamat ka. Pasalamat ka sa Ginoo nga tagaan kag house and lot karon nga tuig. No? Pasalamat ka nga tagaan kag sakyanan. No? Sweatless. Be grateful to the Lord. Manindog tang tanan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. No? Come on, let's utter words of praise, gratefulness. Pasalamati si Lord. Thank Him. No, sa iyang buhaton sa imong life, sa iyang gibuhat, o iyang buhaton sa imong kinabuhi, personal, family, finances, relationship. Pasalamati sila. Ang number 1 reason nga nung ihatagan kag baba, dili para makakaon ka, kung
kung dili para magpasalamat ka sa Ginoo. Being grateful is one of the greatest assets nato diha sa Ginoo. Kung magpasalamaton ka sa Lord, dili mundang panalangin sa imo. Kung puno ka sa pagpasalamat sa Ginoo, punon ni Lord ang imong kinabuhi sa mga nindot nga butang. Dili ka magkulang sa mga nindot nga butang. Come on, raise up your hands and praise the Lord. Pasalamati si Lord sa kanindot bright nga future. Thank Him for the deliverance, breakthroughs. Come on, use your mouth, praise Him. Morning nata diri karon kay magsimba ta. Simba, magdaig, magpasalamat sa Ginoo. Sa iyang kaayo, sa iyang pagkamilagroso. Pasalamati siya in advance. Susama kang Abraham kasi wala pa siya nakaanak, si Sarah wala pa nakaanak, nagpasalamat na siya. Katagaan siya anak. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the breakthroughs. Thank you for the multitudes, the millions, the miracles, the signs and wonders and miracles ngayong himuon sa mga lives. In the mighty name of Jesus.